As a child of God, why do we have to confess, I am the righteousness of God in Christ? Ano po kaya ang kahalagahan nito? Ano po sa inyong palagay? Well, ito po ang ating bagong tanong na bibigyan ng tuon at tugon sa atin mismo ng Panginoon. At ito po ay nagaganap na mismo ngayon. Dito lang yan sa inyong programa. Hello, kumusta po kayo? Isang mapagpalat, mabiyayang araw po aking pagbati sa bawat isa po sa atin. And thank you once again for joining me sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with me, of course, ang inyo pong kaibigan at kasama every Tuesdays and Wednesdays. And my name is Laverne Ducot at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isa na namang panahon at pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at pagsaluhan po natin ang kabutihan, ang pag-ibig at ang pagmamahal sa ating Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral at matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto mula po sa ating mga tatalakayan at pag-uusapan. Once again, dito lamang po yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot at wini-welcome po natin lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan, saan man po kayo naroroon at saan man po kayong panig ng daigdig. Yes, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po ng mga kaibigan natin sa US of A, sa Japan, sa Israel, sa Africa, Italy, sa Paris, saan po ba? Sa Hong Kong, at kung saan-saan man pong bahagi ng daigdig. Welcome po sa ating programa, and of course not to forget ang ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, sa mga probinsya, sa Baguio, sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa Tarlac, and of course sa Bicol. Meron din po tayong mga kaibigan na sumusubaybay po sa atin sa Bulacan, sa Pampanga, sa Angeles City, and sa mga karating po nating lugar dito sa Mega Manila, sa Parañaque, sa Cavite, sa Bulacan, Laguna, and of course saan pa ba? Sa Batangas. Good evening po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po once again for joining me sa atin pong Bible Study online. At kung kayo po ay first time na dumako at marahil kayo po ay naitag or nayahan ng mga kaibigan, well, I believe na hindi po ito aksidente at tayo po ay nagsama-sama para pag-usapan po natin ang yaman na kapahayagan ng salita ng Diyos. Of course, nagaganap po yan every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 in the evening. So welcome po sa mga kaibigan natin, mga bago po natin may tuturing nating suki kasi kayo po ay I pray na ito po yung inyong maging first at hindi po last time na makakasama namin because ito po ay pasimula na tayo po ay magsama-sama sa ating programa. And of course, binabati po natin sila mga nanonood via Facebook, and please don't forget to like and of course follow us sa ating Facebook page. At kung kayo naman po ay nakaka-jamming po namin at nanonood via our YouTube channel, kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para you won't never miss an episode. Nang sa gayon, sabay-sabay po tayong nag-aaral at matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto. And of course, sa araw pong ito ay atin pong sasagutin ng isang bagong tanong since bagong araw po ang ating haharapin sa ngayon at pag-uusapan po natin sa ating episode na The Power of Confession. Once again, ito po yung ating topic for tonight. It's the power of confession. Alamin po natin ano ba ang kapangyarihan ng confession at alamin din po natin anong ibig sabihin ng salitang confession. Of course, dahil po dito ay sasagutin natin ang ating katanungan na may kinalaman po sa ating mga talakayan at pag-uusapan at pag-aaralan. So once again, ito po yung ating katanungan. Nais ko po kayong samahan ako at ibigay po sa amin ang inyong mga saloobin, damdamin, ugnay po sa katanungan ito. As a child of God, why do we have to confess, I am the righteousness of God in Christ? So ano po kaya ang pakahulugan po nito? Ano po kaya ang ibig sabihin po nito? At ano yung kahalagahan nito? Ano po sa inyong palagay? Pwede niyo pong ilagay ang inyong mga saloobin at damdamin sa atin pong comment section dahil gusto po naming marinig ang inyong mga damdamin at palapalagay kung bakit nga ba natin kinakailangan i-confess that I am the righteousness of God in Christ Jesus. Siyempre pa, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga pag-uusapan at simulan na po natin ang ating Bible study. Dito lamang yan sa inyong programang Last night, we talked about being aware of the enemy's strongholds. Kung kayo po ay hindi namin nakasama kagabi,
kung ano man pong dahilan ay patuloy po namin kayo iniimbitahan, and I believe na talagang mapapagpala po kayo sa ating mga tinalakay kahapon. Kung ano ba itong mga strongholds na to na mula po sa ating kalaban, na you have to be aware bilang isang mananampalataya. At dalayan ko po at paanyaya ko rin po sa inyo, pwede nyo pong balik-balikan yung ating mga napag-usapan at napag-aralan kagabi. Punta lamang po kayo sa ating Facebook page. It's Solution with Laverne Ducot, at napag-alaman po natin kagabi bilang pagbabalik tanaw ng sa gayon, meron po tayong matibay na tuntungan sa ating mga pag-uusapan, at ipagpapatuloy po natin yung ating topic for tonight. It's all about the power of confession. Ngayon, going back po sa ating mga pinag-usapan kahapon, bakit po kaya itinuturing po ng Diyos at ng Biblia na ito po'y stronghold sa ating mga mananampalataya? Pag sinabi po kasing stronghold, ito po ay it's a pattern of wrong arguments and thoughts that the devil, yung kalaban, si Hasatan, has put into your minds that has grown into a stronghold. Ibig sabihin, ito po yung mga maling kaisipan, mga maling paniniwala, mga maling argumento na inilagay po at isiniksik po sa inyo ng dyablo, at ito nga po ay lumago na, napagyaman at umugat na sa inyong mga isipan. Marahil ito po ay pinahintulutan nyo lang for a number of days, and then napabayaan, sumibol po at nagtagal for a number of weeks and then months, at hindi po natin binibigyan kasi ng pansin. Kasi nga po, pangkaraniwan, pag usaping spiritual ay ang mga tao po talaga ay hindi po binibigyan ng pansin ang mga usapin tungkol po dito. And then, ito po ay napanatili na even a number of years. And lalo po itong umugat sa inyong isipan. And it's been in your mind for a long, long time. At dahil po dito, ito nga po ay tinuturing po ng Biblia na stronghold ni Satan. Ibig sabihin, ito po yung dahilan niya at kanya pong pagkakataon at instrumento para po ang isang tao ay kanya pong i-manipulate base po sa kanyang gustong mangyari sa taong ito. So talagang napakaseryoso pong usapin. Pero napakaganda po ng ginawa po ng ating Diyos sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo, na ito po ay may magandang epekto po sa atin bilang mga mananampalataya. According to 2 Corinthians chapter 10, verse 5, basahin po natin, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So, basically, sabi ko nga po kahapon na ito pong battlefield, itong battle arena, yung labanan po para po hatid po natin sa Diyos, yung panggugulo po na nagyayari po sa ating buhay. You have to know the battlefield, and of course, sabi po ng talatang ating binasa, ang battlefield po, ang labanan ay nangyayari sa ating isipan. Napakahalaga po na ating isipan, because ang ating pong isipan, o ating isip or mind, it's the main faculty of your soul. Ito po ay napakahalagang sangkap ng iyong kaluluwa, kung saan ay kapag meron po kayong inilagay sa inyong isipan, whether it's good or bad, ito po ay dadaloy sa inyong damdamin, at syempre padadali po sa inyong kalooban, at magkakaroon po ng kapahayagan or manifestation sa inyong physical na katawan. So malinaw na malinaw po ayon po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 na ang battlefield, once again, it happens in the mind. So you would think that these arguments, ito po mga thoughts na ito, na kumukulti at nanggugulo po sa inyong mga isipan, is coming from you. Akala po natin, kaya kadalasan ito po nagbibigay sa atin ng kalungkutan, dahil akala po natin, ako isang Kristiyano, napapaisip ako ng mga bagay na ganito na hindi naman talaga karapat-dapat. Kasi po, every time the devil speaks, he is in the first person pronoun. So akala mo talaga ikaw yung nagsasalita. Bakit po niya ito ginagawa? Kasi para iparamdam niya po sa inyo at sabihin niya ito sa iyo, very subtle and diablo, na para akalain mo na ikaw yung nagbibigay ng argumento, sa iyo po nanggagaling yung mga kaisipang ito, and then at the end of the day, kung meron mang sisisihin at kukondinahin, walang iba kundi ang sarili mo. Well, kaibigan, sobrang sama ng diablo, pinapakita lamang po dito. So gusto-gusto ng diablo dito, siya po yung magpapasak at magpapasok ng mga maling kaisipan, ng mga argumento sa iyong isipan, and then papaniwalain ka niya, sa'yo galing ito mga kaisipang ito. At ito pang masakit, sasabihin niya sa'yo, bubulong din yan .
Yan ba ang uri ng Kristiyano na kagaya mo? So, siyempre, sisisiin mo yung sarili mo at kukondenahin mo. Pero, I'm giving you this good news. Kapatid, if you are a born-again Christian, hindi po nagmumula sa inyo itong mga arguments na ito at itong mga thoughts na ito. Dahil ang labanan nga po ay nasa isipan. So, dapat natututuhan po natin ito, nalalaman po natin ito. Kailan? Kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po napaka-importante na binibigyan po natin ng panahon ang atin pong Bible study. At ako po ay patuloy na nag-i-invite po sa inyo na bigyan po natin ng panahon ang ating Bible study. At ngayon nga po ay napakaganda ng panahon at pagkakataon natin because I believe lahat naman po tayo may cellphone. Kahit magkano man lang ilagay natin sa ating cellphone, i-loadan po natin para may data po tayo. And then at the comfort na inyong mga bahay, ay panuorin niyo po at sabay-sabay po tayong matuto. Ika nga po ng kasabihan, lamang ang may alam ng sagayon. Kapag kayo po'y punong-puno ng kaalaman, ang inyong kaluluwa, ang inyong isipan, ng katotohanan ng Ebanghelyo, which speaks about the finished work of Christ on the cross, hindi na po kayo maiisahan at hindi na po kayo mapapagnakawan ng dyablo. So sakali naman pong tinanggap po ninyo ang mga maling kaisipang ito dahil nga po wala tayong kaalaman sa Ebanghelyo, dahil pangkaraniwan tayo po'y abala sa mga balita ugnay sa mundong ito. Ngayon, ito po yung kapangyarihan ng dyablo. Bagaman, wala po siya talagang kapangyarihan. Pero, ang kanya pong ginagamit para ikaw ay kanyang suluin at talunin sa buhay ay ang kanyang kasinungalingan. Because Satan is the father of lies. Siya po ang ama ng mga kasinungalingan. Kapag ito po ay inyong tinanggap, tinangkilik ang mga kasinungalingan na isinisiksik po niya at ipinapasok niya sa inyong isipan na gusto niya ipaalam sa iyo na ito'y galing sa inyo, nagmumula sa inyo itong mga maling argumentong ito, mga maling kaisipan, well, dito po nananagumpay ang dyablo laban sa inyo. Ngayon, ano po epekto po nito sa atin? Since nga po ang ating isip, o yung ating mind is the main faculty of our soul, makikita po natin, nagkakaroon po ng hindi magandang epekto po ito sa ating damdamin. Kaya po, kapag meron po kayong inilagay, meron kayong, or hindi kayo naglagay, ang dyablo ang naglagay sa inyong isipan, at ito po inyong tinangkilik, tinanggap, o kaya naman po ay binili, pinaniwalaan, ito po ay magkakaroon po ng masamang epekto sa inyong damdamin. Di ba? Kasi po, ang tumitimon po sa ating damdamin, ang ating isipan. Now, kung kayo po ay malungkot or depressed today, it goes to show na meron pong problema sa inyong isipan kasi po yung atin pong emotions are just reflections of what you are thinking. So, reflection po na inyong isipan yung inyong damdamin. Let me give you an example. Diba? Kapag tayo po ay naglalagay ng wasto sa ating isipan, ito po ay meron din pong wasto kayong mararamdaman sa inyong damdamin. If you think right, eventually you will feel right and you will make right decisions. Hindi po ba? So, kapag tama po ang nilagay natin sa ating isip, dadaloy po ito sa ating damdamin. Magbibigay po ito ng kagalakan, nakasiyahan, at dadaloy po ito sa ating kalooban. At kayo po ay makakapagpasya ng magandang mga pagpapasya sa buhay. Pero, with the same token, kung kayo naman po ay nagpasok na isang maling kaisipan sa inyong isipan, at tinanggap nyo po at tinangkilik nyo ang kasinungalingan ng dyablo, ito po ay dadaloy at magbibigay po ng kapaitan sa inyong damdamin at rin po ay dadaloy sa inyong kalooban na maghahatid po sa inyo sa isang pagpapasya na punong-puno ng kapaitan or punong-puno ng galing. If you think bad, you'll feel bad and make bad decisions. Ganun lang po kasimple yun. At ang masakit po dito ay hindi nyo po napapansin, unti-unti pong maihahayag itong hindi kagandahang mga bagay na ipinasak sa iyo ng kalaban, sa iyong isipan at dumaloy sa iyong damdamin na naghatid ng kapaitan at syempre pa dumaloy sa inyong kalooban na kayo naman po ay nagpasya ng mga bagay na hindi po kagandahan. Ngayon, unti-unti po itong maipapahayag sa ating mga katawan, yung mga masasamang epekto po nito. Ano po yung manifestations? Apektado na po inyong kalusugan. Unti-unti na pong sumisibol ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kaya po ang sabi ng Panginoon sa atin in Matthew chapter 6 verse 31. Let me read this verse to you. Therefore take no thought saying, muli po sabi ng Panginoong Jesus, sa kanya po mismo galing yung mga paalalang ito, therefore take no thought saying. Now, tingnan po natin yung sequence po nito. How do we take a wrong thought?
So obserbahan po natin yung sequence po ng pagkilos ng diablo. Una sa lahat, when the devil puts a wrong thought into your mind and you take it by simply saying. Grabe, ganun po kasimple yun, di ba? Kapag meron po tayong maling iniisip, ngayon kung ayaw mo itong magkatotoo or magkaroon po ng buhay, huwag nyo na pong sabihin. Napakasimple, di ba? Kasi nga po, napaka-importante po na talagang pinapangalagaan po natin yung ating bawat sinasabi. Kasi kapag hindi po natin pinag-iingatan po ito, sabi nga po na Matthew 6:31, buuin po natin yung talata. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? So kapag ito po ang laman ng inyong isipan, these arguments and thoughts, by saying ito po mga takot na ito at pangamba sa inyong buhay, for example, paano na kami ngayon na panahon ng pandemya, wala na akong trabaho, saan ako pupulutin? Sa kangkungan. Ano na mangyayari sa buong pamilya ko? Anong mangyayari na sa buhay ko ngayon? Yari na ako. Ito po mga ganitong klase ng mga litanya, this will lead you to worry, di ba? And then you'll start magpapanik na po kayo, and then you'll feel depressed, and then you will have this sense of hopelessness. Kaya nga po kanina papapansin nyo, kayo po medyo hopeless lang. Ngayon, palago ng palago. Kayo nawawala ng pag-asa. Paano po nangyari po yon? By saying. Kasi sinabi po natin therefore take no thought, saying. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, you have to guard yung inyong mouth, yung ating pong bibig. Kailangan po natin pakabantayan kasi napakamakapangyarihan po na ating dila. Amen? Sabi nga po ng Proverbs 18:21, let me read this verse to you. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So if you speak life, you will eat the fruit of life. But if you speak death, automatic po yun, you will eat the fruit of death. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon, kapag hindi po napapag-aralan, hindi po natin nalalaman ng mga katotohanan ito, at kadalasan, di ba, kahit po mga mananampalataya, nasasanay po tayong mag-rant, at nakikita natin minsan, nilalagay pa nila sa social media, o kaya naman sinasabi pa natin, yung ating mga litanya sa buhay, hindi po natin napapansin, nabubuhay na po yung mga bagay na hindi magaganda sa ating buhay. At sinasabi naman ng iba, wala namang yan salita lang yan. Hindi po. Sabi ni Jesus, therefore take no thought, saying. Kasi pag sinimulan niyo po itong sabihin, ay uunlad na po, mag-uugat na, at magsisimula na po kayong mag-worry, and then this will cause you to panic, this will cause you to feel depressed, and of course, this will lead you to a sense of hopelessness. Kaya naman po talagang madadaig po kayo ng diablo. At so, you have to guard your mouth. Dapat po inaalagaan at pinapangalagaan at binabantayan po natin yung ating mga bibig, yung ating mga dila. Bagaman napakaliit po ng dila natin, pero ang laki po ng kayang gawin ito sa ating buong pagkatao. Hindi po ba? Kaya po napaka-importante po na alamin natin, kung meron man po kayong gustong sabihin na hindi kagandahan na laman ng inyong isipan, pinakamainam ay bite your tongue. Huwag na lang po tayong magsalita. Or, alamin po natin, ano ba talaga ang importansya? Why do we have to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus? Because there is power in confession. Kaya nga po ito po yung ating mga pag-uusapan sa araw po ito bilang pagpapatuloy. So, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong key verse for tonight is found in Romans chapter 10, verse 10. Basahin po natin. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ito po kasi ang sistema kung paano po mag-operate ang pananampalataya. Pinadali po ng Diyos. Ang kalaban po bilang isang accuser of the brethren, alam niyo po ba, wala po siyang kapasidad, wala po siyang capability, wala po siyang kapangyarihan para basahin ang ating mga isipan. Kasama po ng kanyang mga minions, yung kanyang mga demonyo, mga tauhan. Ngayon, wala po silang kapangyarihan, uulitin ko, para basahin po ang inyong mga isipan. Ngayon, nagiging madali po para sa kanila ang trabaho para kayo po ay bigyan ng mga masasamang argumento sa inyong isipan, mga maling kaisipan, kapag ibinukano po natin at nagsalita na po ang ating mga bibig. Kaya nga po minsan, mas madali na po yung buhay ng mga minions na ito, ng kalaban, ng diablo, kapag inutusan po niya ang kanyang mga tauhan na
wasakin itong taong ito, itong anak ng Diyos na ito. Kasi po kapag bumuka na yung ating mga bibig at nagsalita po tayo nung mga masasamang kaisipan na ipinasak niya sa inyong isipan at binili po natin ito, yun na, magkakaroon na po siya ng stronghold po sa inyong kaluluwa, and later on, mararanasan niyo po ito sa inyong katawan. Kasi bilang isang mananampalataya, wala na pong kapangyarihan ng dyablo para sirain at hawakan o hipuin man lang inyong espiritu. Wala na po siyang kapangyarihan doon. Ang pwede lamang po niyang guluhin o oppress ay ang atin pong kaluluwa, kung saan narito po yung ating isipan, yung ating damdamin at ang ating kalooban, and of course, magmamanifest po ito at binibigyan nyo rin po siya ng stronghold para maranasan nyo po ang iba't ibang uri ng karamdaman at sakit na naipapahayag po sa inyong katawan. Kaya po pinag-uusapan po natin ito sa araw pong ito, lalo tigit sa mga panahong ito, na importante po na nauunawaan natin dito pala nagtatrabaho ang kalaban. So, kapag nauunawaan po natin ang mga katotohanan ito, ay nagkakaroon po siya ng, hindi na po siya, ibig ko sabihin ay, nagkakaroon na po siya ng dahilan para hindi na po siya makalapit po sa atin. Bakit? Kasi tayo po ay may alam. Muli po sabi ng kasabihan, lamang ang may alam. So, ang operation po ng pananampalataya, it's by speaking. Of course, it starts with believing, right believing, and then you speak. Ganun din po yung sinabi ni Jesus, if you have wrong thoughts o mga arguments, para hindi na po ito magkaroon ng buhay, therefore take no thought, saying. So, ang binibigay naman po sa atin ng Diyos this time, tinuturuan niya po tayong mag-operate sa ilalim ng pananampalataya. So, paano po tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya gamit po ang pananampalataya? Because as a believer, we walk by faith and not by sight. Hindi po tayo, ginigiya po natin ating buhay, hindi po natin hinahayaan na tayo po ay ibase natin ating buhay sa atin pong five senses. Remember, 2 Corinthians 5 verse 7 tells us, for we walk by faith and not by sight. Pastor, hindi ko nararamdaman Kaya nga po by faith. Hindi ko nakikita Kaya nga po by faith. Di ba? Hindi po tayo nagbabase sa ating five senses. We base it by faith. We walk by faith. Amen. Ang sa gayon, hindi po tayo magkamali at hindi po natin, bilhin, tangkilihin ang mga kasinungalingan ng dyablo. Now, let me give you another verse para patunayan na ganito po mag-operate po ang pananampalataya. You have to believe first, and then what you believe, you have to speak it out. Amen. 2 Corinthians 4 verse 13 tells us, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So the more po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, natututuhan po natin, na lalagyan po natin ng tama na mga katuruan na ating isipan. We believe what you believe, therefore you speak. So ito po ang pananampalataya. This is how faith operates as a believer. So first and foremost, let's define po muna yung word po na confess. Kasi yung ating pong key verse for tonight, it's found in Romans chapter 10 verse 10. So basahin po muna natin yung talatang ito. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Now, napakaganda po ng ibig sabihin ng word na confess. In Greek, bakit po natin binabalikan yung Greek? Para po sa kabatiran po ng mga baguhan po natin mga kaibigan na nanonood at nag-aaral po sa ating programa, the New Testament was written in Greek. So, mainam po na balikan po natin yung original na text po nito, yung kanyang pagkakasulat. Confess in Greek, it's homologio, which means to say the same thing. Agreeing or agreement or agree, admit or acknowledge. So in other words, pag sinabi natin confess, it's saying the same thing or saying things in line or in agreement with God's truth. For example, 1 John 1:9, sabi po ng talata, if we confess our sins, confess is homologio, dun po sa talatang yon. Sabi ng Diyos, bilang isang makasalanan, you have to confess because you are a sinner. Now, if you confess, sinasabi mo sa Diyos, yes, Lord, I agree with you, I am a sinner. Ito pong verse na ito, it's not for the believers, it's for those na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So kung kayo po'y believer na, hindi po para sa inyo ang 1 John 1:9. Kaya po nandito po yung word na confess. Sabi ng Diyos, you have to confess. If we confess our sins, sabi ng Diyos, you have to confess your sins. Yes, Lord, I
I homologio, I say the same thing. I agree with you, Lord. Yun po ibig sabihin ng homologio. So dito po, alamin natin na meron palang malaking bagay po itong word na ito. No? Homologio, it's saying the same thing in line with God's truth. So ibig sabihin, kapag may sinabi po ang Biblia, dapat nag-agree po tayo doon. Kung sinabi ng Biblia na ikaw bilang isang mananampalataya, nananahan na sa iyong born-again spirit, ang banal na spirito ng Diyos, you have to confess, Lord, I believe, I agree with you. Amen. Kaya po tayo nag-amen. You are saying the same thing. You are saying things in line with God's truth. You are saying things in agreement with God. Yun po ibig sabihin ng homologio, which is confess. Samantala, yung pong word naman dito na salvation, in Greek, it's soteria or soteria. Napakayaman po ng salitang ito. Romans 10 verse 10, once again, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So yung pong word dito na salvation, it's soteria or soteria. So as a child of God, ito po muli ating tanong, why do we have to confess? Why do we have to homologio? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Because according to 2 Corinthians chapter 5, verse 21, as a believer, as a child of God, ikaw na ito. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Siya po ay naging kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo by receiving our sins that we might become the righteousness of God in Christ. So we are saying the same thing. We are saying things in agreement with God. Sabi ng Diyos, you are my righteousness. So ano po yung confession natin? Yes, Lord, I am the righteousness of God in Christ Jesus. So every time you confess this, nag-agree po kayo sa Diyos. Binibigyan po natin ng kahalagahan yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at niluluwalhati po natin ang napakaganda at kamanghamanghang ginawa po ng Diyos yung kanyang plano na ibigay ang kanyang bugtong na anak para isilang at magdusa at mamatay alang-alang sa akin at alang-alang sa iyo. Amen. So, ito po isa sa mga dahilan. Why do we have to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus? So, isa-isayin po natin, ha. Kaya po natin ikino-confess po ang napakagandang katotohanan ito. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Once again, according to 2 Corinthians chapter 5, verse 21, una sa lahat, dahil ito po ay totoo. Hindi po natin sinasabi ito para magkatotoo. Sinasabi po natin ito dahil ito ay totoo. Dahil ito po ang nangyari po sa ating espiritu. Amen. At kaya po natin sinasabi po ito dahil ito po ang katotohanan na ipinababatid sa iyo ng Diyos. Ikalawa, para magkaroon na po tayo ng bagong thought and speech pattern. Amen. At para maiwasan na rin po natin at kalimutan na po natin yung mga dati nating sinasabi, mga salitang binibigkas na hindi po homologyo o hindi po umasang-ayon sa katotohanan ng Diyos. Kasi pangkaraniwan ng mga mananampalataya sa ngayon, still, ay lagi po nilang sinasabi, I am a sinner saved by grace. Well, hindi po kayo sinner if kayo po ay isang mananampalataya. You used to be a sinner. You were a sinner, saved by grace. So you have to have this metanoia, change of mind. You have to repent. Ano po yung repent? Change of mind. Baguhin na po natin ating isipan. Paano? Isanay na po natin. Kung ano po yung nangyari sa ating espiritu, ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan po sa ating born-again spirit, kaya po tayo pinaging matuwid. According to Romans chapter 8 verse 10, the spirit, your spirit is alive because of righteousness. So kung buhay po ang espiritu because of righteousness, kinakailangan po makilala rin po ito at malaman ng inyong kaluluwa. Paano? By confessing that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. And number 3, by confessing, I am the righteousness of God in Christ Jesus, you are in agreement with God's truth. And you are now delivered from the dangers and apprehensions in this life. Gusto ko lamang po i-share po sa inyo ang dalawang kilalang Greek scholars to give us the true and full meaning of the word salvation. Of course, in Greek, it's soteria or soteria. Now, alamin po natin ang Vine's Expository Dictionary. Ano po yung kanyang pag-aaral ugnay po sa salitang ito, salvation, that is commonly used in the New Testament. Basahin po natin. Soteria, it denotes deliverance, preservation, salvation.
Of course, yung first definition po ayon sa kanya, it's of material and temporal deliverance from danger and apprehension. Apprehension is future evil na pwede mangyari po kung kani-kanino. Take note with the mouth confession, ang halaga po talaga ng ating mga bibig is made unto your deliverance or salvation from temporal danger. So, ibig sabihin, every time na binubuksan po natin ating mga labi, ating mga bibig, and confessing that I am the righteousness of God in Christ Jesus, nakakamit po natin. At pinapagyaman po natin yung ating salvation. Now, salvation, according to Vine's Dictionary, it's all about a material and temporal deliverance from any danger and apprehension. Wow! Pag sinabi nating temporal, yung word po na temporal dito, it's anything or the things of this life. Kasi bilang mananampalataya, pag akit po natin sa langit, wala nang danger doon So, ang protection po, ang deliverance sa kinakailangan po natin sa mundong ito. Isipin nyo, napakabuti po ng Diyos. Ang coverage po ng kanyang biyaya, ang kanyang protection ay damang-dama po natin. Even po sa buhay na ito. Kaya ang isang tunay na mananampalataya, busog na busog sa salita ng Diyos, talaga namang walang dahilan para matakot at malungkot dahil nauunawaan po natin ang mga katotohanan ito. Amen. So, pero ang nakakalungkot pong katotohanan sa kasalukuyan, marami pong mga evangelicals today, they would say, and they believe na you cannot expect deliverance from dangers and a future evil or apprehensions in this life. Sinasabi nila na hindi ka pwedeng maligtas sa anumang mga dangers sa buhay na ito. Well, I beg to disagree. Kasi po pagdating natin sa langit, wala na pong problema ron, wala nang danger doon. Now, kailan po natin kailangan ng protection? Kailan po natin kailangan ng deliverance or salvation or soteria? Sa panahon po natin sa ngayon. Why? Because the prince of this world is freaking out. Sino po siya? Si Hasatan. Gagawa at gagawa po siya ng masama. Sino po ang target point niya? Kanina po siya galit na galit? Sa mga kakampi niya? Hindi. Sa mga believers sa kagaya mo at kagaya ko. Gusto niyang banatan ang ating mga kaluluwa. At syempre pa, kapag binanatan na po at pinahintulutan niyo siyang banatan ang inyong mga kaluluwa. Kasi ang atin po mga espiritu, wala na pong problema dito. Hindi niya po kayang hawakan at saktan ang ating mga espiritu. Pero ang ating kaluluwa, kapag tayo po may mga maling paniniwala, binigyan po natin siya ng stronghold, pwede niya po itong saktan. At syempre, kapag nasasaktan po ang inyong mga kaluluwa, ang inyong isip, ang inyong damdamin at ang inyong kalooban, at nararanasan po dito yung matinding takot at kalungkutan, magkakaroon po ito ng manifestation or kapahayagan sa inyong physical na katawan. Ano po yung manifestation? Sakit at mga karamdaman. So, wag nating hayaan na pati po yung ating kaluluwa at ang ating katawan ay saktan ng kalaban. Ngayon, paano po ito mangyayari? Kapag nauunawaan po natin ang mayamang salita ng Diyos. That's why it's important to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Now, this is now the revelation. When you believe in your heart and then confess, ano po yung ginagamit natin sa pagka-confess? It's our mouth. Ganyan din po, di ba, sabi ng Panginoon kanina in Matthew 6:31, ginagamit din po ng kalaban yung ating mga bibig. Ngayon, para po ma-redeem din po tayo, pinapagamit din po ng Panginoon sa atin yung ating mga bibig. Confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Same thing. Kapag tayo po ay gusto mo mapahamak, therefore take no thought, saying. Ngayon, wag na po natin gagawin yon. But instead, you have to exercise, isanay na po natin ang ating sarili. You have to confess. Ano po i-confess natin? Palagian, I am the righteousness of God in Christ. That you stand in Jesus' righteousness. Ibig sabihin, dinideklara mo, yes, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I'm standing in Jesus' righteousness, not my own righteousness. Kasi wala naman po tayong righteousness Ang atin pong righteousness, according to Isaiah, kapag pinagsama-sama po ang mga katuwiran ng tao, ito po ay tinuturing na filthy rag. So wala po tayong righteousness. Ang atin pong righteousness ay kaloob na tinanggap lamang po natin mula po sa ating Panginoon. Now, ito pong revelation dito. If you believe in your heart and then you confess with your mouth that you are the righteousness of God in Christ Jesus, ito na yung power po dito. If you are sick today, if you are depressed, mga kapatid, kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, ano po yung word na salvation? Ibig sabihin, you have been delivered from temporal dangers of this life.
Kasi nga po, yung dangers po talaga mararanasan sa buhay dito sa mundo. Dahil ang prinsipe ng mundong ito ay nagwawala, magulo. Talaga naman pong freaking out na. Gustong-gusto niya pong manggulo si Satanas. Pero praise God, dahil po naniniwala tayo, we are the righteousness of God in Christ Jesus. We have this salvation. Yung salvation na pinag-usapan natin, it's soteria. Ibig sabihin, we have been delivered from this temporal dangers and apprehension sa buhay na ito. So, kasama po wala ito sa kaligtasan na natamo natin bilang mga mananampalataya. So, have you noticed yung pong words na righteousness at saka salvation? Going back to Romans 10 verse 10, it speaks of just one name. Diba? It's the name of Jesus. Kasi every time we confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus, sino po yung ipinopronta natin? Sino po yung dinideklara natin? It's not ourselves because wala nga po tayong katwiran eh. Pinopronta natin, dinideklara natin, it's all about Jesus. Now, yung word din pong salvation, ito pong magandang kapahayagan. Alam niyo po ba that the word salvation in Hebrew, it's Yeshua. Now, sino po si Yeshua? It's Jesus Himself. Ang galing talaga. Ngayon, si Jesus pala, in Greek, His name is Soteria. Ang galing, di ba? Let me give you itong Psalm 91 verse 16 bilang patunay na yung word po na salvation in Hebrew, it's the name of Jesus. Basahin po natin Psalm 91 verse 16 this time. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Now yung word po dito na salvation, once again, in Hebrew, it's Yeshua. And Yeshua is the name of Jesus. Ang ganda pa po ng talatang ito. Every time you focus your eyes unto Jesus, you will experience long and satisfying life. Kaya nga po, naniniwala po tayo, you have to be established in this truth. Hindi po tayo kinakailangang mabuhay na maigsi. Because on the cross, Jesus suffered and He died young. Why? So that we today, we will never suffer. We will live a long and satisfying life. Kasi po namatay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa po siya at siya po ay namatay ng batang-bata. Nang sa gayon makamit po natin ang isang buhay na ganap at buhay na mahaba. Umiidad po tayo ng mahaba na walang karamdaman. Kasi meron po mga ibang tao, mahaba ang buhay pero nakahiga po sa kanilang mga kama. Hindi po ito ang kalooban ng Diyos po sa atin. Now this time, tingnan naman po natin yung definition naman po ni Strong sa word na salvation, still soteria. Ang kanya pong definition, it's deliverance, preservation, safety, salvation. Yung kanya pong definition according to Strong's Dictionary, deliverance from the molestation of enemies. So by confessing, wow, talaga naman, no? Puno-puno na kapangyarihan po ito ating pinag-uusapan, that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. You are in agreement with God. Kasi po itong sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, di ba? Tayo po, si Jesus po on the cross, He became sin so that we, believers, tayo po mga naglagak na ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay inangkin po natin ang kanyang katwiran bilang kanyang kaloob sa atin. So, by confessing that I am the righteousness of God in Christ Jesus, you are also delivered, according po sa definition is Strong, you are delivered from the molestation of the enemy. Sino po yung enemy natin? It's the devil himself. So, ibig sabihin, you are declaring that the enemy has no more power and right to molest you in your mind and in your emotions. Kasi po, kapag hindi natin alam ang katotohanan ito, dito po kumikilos ang dyablo. Dito po siya nagkakaroon ng stronghold sa ating isipan. Ibig sabihin, kapag meron po kayong mga maling napapakinggan, and eventually ito po pinanatili nyo sa inyong mga isipan, siguro ay for a week, and then pinabayaan, tumagal po ng buwan o linggo, o simula pala araw muna, no? Linggo, buwan, and then hindi nyo namamalayan, taon na lumilipas, hindi nyo pa rin pinapansin. And then eventually tinanggap nyo na po ito at akala mo natural na ang isang mananampalataya ay malungkot, ma-depress. Dahil nga po sa inyong mga maling paniniwala, nagiging stronghold na po ito ng laban po sa atin. Pero hindi po ito ang God's best for you. Because, once again, if you believe and you are confessing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, you are declaring
that you are delivered from the molestation of the enemy. And yung enemy pong pinag-uusapan natin, none other than the devil himself. Ibig sabihin, you're telling him, you are declaring that the enemy has no more power, has no more right to molest your mind. And of course, kapag molestado po yung ating isipan, dadali po yung mga maling kaisipan, maapektuhan po yung ating damdamin. Kaya po marami mga tao sa ngayon, kapag nalulungkot, depressed, yung damdamin po natin ay reflections na ating mga nilalaman ng ating isipan. Now, muli po kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina pa at kahapon sa ating pong episode, yun po mga wrong arguments and bad thoughts, bilang mananampalataya, hindi po ito nanggagaling po sa inyo. Because the devil, every time he speaks, lagi po in the first person pronoun. Kasi po gusto niya paniwalain kayo na kayo yung nagsasalita at sa inyo po nanggagaling yung mga maling argumentong ito, mga maling kaisipan na ipinapasak at pilit pong inilalagay sa inyong isipan. Huwag niyo po itong bibilhin, huwag niyong tatangkilikin. Paano? Huwag niyo po itong papaniwalaan because ito po ay pawang mga kasinungalingan. Dahil pong kapangyarihan ng dyablo, kung meron man, wala nga po siyang kapangyarihan. Ang kanya pong kapangyarihan laban sa isang tao kapag pinaniwalaan po ng tao yung kanyang kasinungalingan, since he is the father of all lies, doon na po siya nagtatagumpay laban sa tao. Pero tayo po bilang mananampalataya, hindi natin papaniwalaan. Kapag meron pong bumubulong po sa inyo, anong klase kang Kristiyano? Sinasabi mo sa sarili mo, sabihin mo, hindi ako yun. Because I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ako ay ang ipinaging matuwid ng Diyos dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, how do you get it? Paano po natin ilalagay ating sarili sa katotohanan ito? Simply by confessing. Diba? Pinadali po ng Diyos. You have to confess it. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Romans 10 verse 10 once again. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Wow! So talagang yung word po na righteousness and salvation, it speaks of just one name, Jesus. Wow talaga. Wow talaga. So be conscious na every time you confess, I am the righteousness of God in Christ, itinataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Bakit po? Because once again, dinideklara po natin sa mundo, tayo po yung naging matuwid. Not because we did something good, not because of our righteous deeds. Wala po tayong righteous deeds. Lahat po na ating righteousness, pag pinagsama-sama, according to Isaiah, ito po ay filthy rags. So every time we confess, we agree with God, we confess, we declare that I am the righteousness of God in Christ Jesus, naniniwala po tayo at itinataas po natin ang mga ginawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. We are magnifying the finished work of Christ on the cross. Now, tignan po natin po ito. You have to be conscious about this, that the name of Jesus indeed is powerful. Jesus is the name above every name. Wala na po makalalagpas pa sa pangalan ng ating Panginoon. Basahin po natin this time Philippians chapter 2 verses 9 till 10. Therefore God also has highly exalted him, Jesus, and given Jesus the name which is above every name. Kaya po ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus, di ba? Every time we confess, ibig sabihin, as if kino-confess mo, dinideklara mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung dapat lumalabas sa ating mga bibig. Hindi po yung mga wrong thoughts and wrong arguments. So, tinuturuan tayo dito ng Diyos na ang bukang bibig natin, it's all about Jesus. Namumutawi po tayo. Di ba? Sa ating thought pattern, ang ating speech pattern, it's all about Jesus. By confessing, I am the righteousness of God in Christ. Verse 10, that the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. So, Jesus' name is above every name. Now, name me any disease. Kahit po, if the World Health Organization or CDC or DOH would come out with a new name of any virus or disease today, kahit po may mga bagong pangalan ng sakit ngayon, take note, Jesus is above every name. And even that sickness, mas mataas po ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kahit po ano pong virus yan, kahit po anong sakit po yan, mas makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Because once again, Jesus is above every name. So tuloy po natin ang pagbasa, this time naman in verse 11 in Philippians chapter 2. And that every tongue should confess that Jesus Christ
is Lord, to the glory of God the Father. Take note, in the name of Jesus, every knee will bow. Kasama po dyan yung inyong mga depression. Yung inyong pong depression kasi ito po yung nagmamanifest sa ating isipan. Ngayon, kapag may stronghold po ang kalaban, mararanasan nyo po ito. Pero wag nyo na pong hayaan. Kaya nga po tayo nagba-Bible study. Pagbabow down din po ito, every name, kahit po ano po yung mga bagong pangalan na magka-come out, bagong virus, bagong mga sakit, Jesus is above every name. Kahit po anong karamdaman na mararanasan nyo sa inyong katawan, hindi po siya pwedeng pumorma o pumalag sa pangalan ng ating Panginoon. Why? Because once again, sabi po ng Philippians chapter 2 verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So we just read the Philippians chapter 2, verse 11 and verse 10. Yung atin pong confession that Jesus Christ is Lord, just like in Romans chapter 10, verse 10, when you confess that Jesus is Lord, you are confessing that Jesus is your righteousness. Amen. By doing so, you are declaring that Jesus is alive today and forevermore. Ibig sabihin, ipinapakilala po natin sa buong mundo, kapag tayo po kino-confess natin that I am the righteousness of God in Christ Jesus, sinasabi mo na buhay ang Panginoon ko. Siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito po yung significance kung bakit po natin kinakailangan na i-confess that I am the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po bilang pagtatapos, no, gusto ko lamang pong magkaroon po ng panawagan sa mga mananampalataya. Alam niyo po, suriin niyo po talaga ang inyong bawat pinapakinggan. Dahil eventually, kapag ito po ipalagi inyong pinapakinggan, kung ito po ay tama o mali, ay ito na rin po ang inyong papaniwalaan. Kapag nagkataon mali po ang inyong mga pinapaniwalaan, ano po yung mga manifestations? Nagkakaroon po kayo ng takot at lungkot sa inyong kaluluwa. Ibig sabihin, kapag may ipinasok po kayong maling katuruan sa inyong isipan at dumali po ito sa inyong damdamin, madali lamang po malaman. Kapag ito pinagbibigay ng kabigatan, ng takot at pangamba at lungkot sa inyong damdamin, syempre dadali po ito sa inyong kalooban, maihahayag po yan sa inyong katawan. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon ang hindi po nagtatagumpay sa buhay. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po ito. Kasi kung patuloy po kayo nakakaranas ng panlulupaypay sa buhay at hindi niyo po nakikita yung kaibahan nyo sa mga tao sa mundo, di ba dapat tayo po ay tinuturing na banal sa harapan ng Diyos. Pag sinabing banal, we are set apart unto God. Ang kabaliktaran po ng holy, it's common. Kapag kayo po ay common, ibig sabihin, kayo po ay hindi anak ng Diyos. Kung ang mundo po ay common, sila po ay natatakot sa pandemya, sa mga problema dumarating sa buhay. Ngayon, bilang mananampalataya, hindi po kayo naiiba sa kanila, mukhang may mali po kayo napapakinggan. Hindi po ninyo nararanasan yung isang buhay na ganap at kasiyasaya. Now, bakit po kaya nangyayari po ito? Dahil meron po kayong tinatanggap ng mga maling katuruan. Nararanasan nyo pa rin po sa inyong kaluluwa, palulupaypay, takot at sobrang kalungkutan, depression, ay dahil meron po kayong mga maling tinatanggap na mga katuruan. Marahil, isa po kayo sa mga mananampalataya, pag sinabi nating mananampalataya, born again Christian, ikaw yung tumugon sa paanyaya sa iyo ng Diyos, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pero sa kabila po ng katotohanan ito, na ikaw ay born again Christian na, pinaging matuwid na ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa pakay at kalooban ng Diyos Ama na siya po ay isilang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po itubusin at iligtas sa ating mga kasalanan. Pero even though ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, ay hindi ka pa rin nagtatagumpay. Bakit? Kasi sa kabila po ng mga katotohanan ito, kinikilala mo pa rin ang sarili mo bilang makasalanan. Now, bakit ko po nasabi po ito? Dahil po pangkaraniwan, marami po ako mga mananampalataya na nakikilala sa ngayon kapag binabahaginan ko po sila. Kapatid, minsan tinatanong ko sila, naniniwala ka ba na ikaw ay hindi na makasalanan? Mas marami sa kaunti sinasabi ng mga mananampalataya, hindi, makasalanan pa rin ako. Yun nga, lagi nilang sinasabi, I am a sinner saved by grace. I am is present tense. Now, if isa ka sa mga mananampalatayang sinasabi mo that you are still a sinner but saved by grace, minsan nandun yung bawi, may problema po tayo dito. Alam nyo, ito pong katotohanan ito, that you are now the righteousness of God in Christ Jesus,
Nagiging sanhi po ito para yung mga magkakaibigan, naghihiwalay. Marami po akong mga kakilala, mga kaibigan, nung ibinahagi ko po ang katotohanan ito, sinasabi nila sa akin, mali yung turong yan. Hindi mo dapat tinuturo yan. Kasi tinuturuan mo ang mga tao na magwala sa kasalanan. Mga kapatid, ito po ang problema ng mga mananampalataya sa ngayon. Kasi if you still believe that you are still a sinner, of course, but saved by grace, mananampalataya po kayo, naniniwala po kayo, presently, ikaw pa rin ay isang makasalanan, alam niyo, hindi po talaga magtatagumpay. Hindi po kayo magtatagumpay sa buhay. Magtatagumpay at magtatagumpay laban sa inyong ang kalaban, si Hasatan. At patuloy niyo pong tatanggapin ang kanyang mga accusations. Because Hasatan, in Hebrew, pangalan po ito ni Satan. Ibig sabihin, the accuser of the brethren. Kasi po nananagumpay siya sa inyo, tinatanggap niyo po na anong klase kang Kristiyano. Ganyan ba ugali ng isang Kristiyano? Hindi mo kasi mapaniwalaan na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Now, tatanggapin niyo po yung mga ganitong klaseng akusasyon. Kaya po nananagumpay ang kalaban. Ngayon, meron pa siyang ibubulong. Hindi ka karapat dapat tawaging mananampalataya. Ngayon, mag-a-agree ka kasi kay Satan. Imbes na mag-agree ka sa Diyos, nag-a-agree ka kay Satan. Why? Because hindi ka naniniwala that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Now, the more po na sinasabi mo, I am a sinner saved by grace, alam niyo po ba na dinideklara mo sa mundo na patay si Kristo? Now, kung ito po ang patuloy niyo dinideklara na patay si Kristo, of course, kung patay sa inyo si Kristo, sino ang buhay? Yung kalaban ni Kristo. Kaya po hindi talaga kaduda-duda at hindi po talaga kagulat-gulat bakit hindi po kayo nagtatagumpay sa buhay. Ito po yung susi talaga. Now, para po bilang patunay yung aking sinasabi na kapag sinasabi mo ikaw ay bilang isang mananampalataya, ikaw ngayon, born again, sinasabi mo, born again po kayo, isang mananampalataya, but still you believe that sinner ka pa rin, makasalanan ka pa rin, but saved by grace. Alam nyo, dinideklara nyo po, once again, I'm telling you this, sinasabi mo sa buong mundo, patay si Kristo. Ano po ang patunay? Basahin po natin 1 Corinthians chapter 15, verse 17. And if Christ is not present, your faith is futile. Ibig sabihin, wala pong kabuluhan. You are still in your sins. Diba? Kung kayo po yung naniniwala that you are still in your sins, ibig sabihin, your faith is futile. Hindi effectual. Walang kabuluhan. Now, si Kristo po, patay. Now, let me ask you, buhay po ba si Kristo? Do you believe that He was raised from the dead ng Diyos? Amen? So, if Christ is risen, your faith is effectual. It's not futile. So, you are no longer in your sins. So, this time, kapatid, kinakailangan po natin ng repentance. Ito po yung tinatawag na metanoia. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, magkaroon po tayo ng pagbabago ng isipan na you are no longer in your sins because today, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. So ito po dapat talaga ang atin pong kino-confess. You are now the righteousness of God in Christ Jesus. Now, bilang pagtatapos, dilayan ko po na ay tumitimo na po ito sa inyo, nagbibigay na po ito ng kaliwanagan sa inyong mga isipan at sa inyong kaluluwa. Amen? Bigyan na po natin ng tugon ang ating tanong. Nang sa gayon ay magkaroon na po tayo ng tamang solution. Amen. So this time, ay sagutin na po natin yung ating tanong at balikan po natin. Ang atin pong tanong ay, as a child of God, why do we have to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus? Ano sa palagay mo? So ito po yung ating solution as we end. Kung atin pong babalikan na atin pong key verse for tonight, it's found in Romans 10 verse 10. Now, isa-isahin po natin once again. Basahin po natin ito. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Take note, for with the heart one believes unto righteousness. Meaning, if you believe in your heart, talagang naniniwala po kayo. Ibig sabihin ay, kahit medyo nangingilo kayong sabihin po ito, pero you have to believe. Kung gusto mo mabuhay ang iyong kaluluwa, gaya po na sinasabi ng Romans 8 verse 10, the Spirit is alive. Ibig sabihin, buhay po ang iyong Espiritu because of righteousness. Kailangan dumali po ito sa inyong kaluluwa. You have to believe that you are now the righteousness of God in Christ Jesus with the mouth confession. Meaning, kapag sinasambit po ninyo mga labi, ang mga katotohanan ito, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Rest assured that you are delivered from the dangers and apprehensions of this life. Ibig sabihin, wala pong kapangyarihan ng dyablo para kultihin, wasakin ang inyong kaluluwa kasi dito po siya pwedeng magkaroon ng stronghold sa inyong isipan. So, every time you confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus,
ibig sabihin, kinikilala mo that today you are delivered from the dangers and apprehensions and molestation of the enemy. So, ibig sabihin, wala na pong power, wala na pong right ang kalaban to molest your mind and of course, to molest your emotions. This is the truth, mga kapatid, I'm giving you. That's why we have to confess, I am the righteousness of God in Christ, because this is the truth. Ito po ang katotohanan. It happened on the cross. Amen. At once again, confession is homologio. Sabi ng Diyos, confess you are the righteousness of God in Christ Jesus. You have to agree with Him. And the more po na nag-agree po tayo with God's truth, alam mo, nararanasan po natin, you are being delivered. You are delivered from the dangers and apprehensions and the molestations of the enemy. Sino po yung enemy? Satan himself. Wow! And now, hindi po natin sinasabi ang I am the righteousness of God in Christ Jesus para mangyari. No, sinasabi po natin to because we are in agreement with God. Ito po ang katotohanan because this happened on the cross. Last verse for tonight. And then we'll end bilang patunay na dapat po tayo po ay in agreement with God because this happened on the cross. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, let me read this to you. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. So bakit po natin kino-confess ito? Why do we have to confess I am the righteousness of God in Christ Jesus as a child of God? Because this is the truth. And by confessing it, we are in agreement with God. And by confessing it, we are declaring. Sinasabi natin talagang sa Satanas po, we are delivered from the dangers of this life, the apprehensions in this life, and the molestation of the enemy. Ibig sabihin, dinedeklara po natin, yung enemy, Satan himself, has no more power and right to molest us in our minds. Wala na po siyang kapangyarihan. Molest siya ng ating isipan. At syempre pa kapag nagkaroon po ng kapahayagan po katotohanan ito, kapag maayos na po yung ating isipan, dadaloy po ang mga maayos na mga katotohanan sa ating damdamin. At ito po yung dadaloy din po sa ating kalooban. Kaya magpapasya po kayo ng magagandang pagpapasya sa buhay at ang mga bagay pong ito na dumadaloy ng mga kapahayagan po ng katotohanan ng salita ng Diyos na ikaw ay pinaging matuwid na ng Diyos kay Kristo Jesus ay magkakaroon po ng manifestation sa inyong katawan. Kaya po mapapansin po ninyo, ang inyong katawan ay nag-uumapaw sa kalusugan. Ito po ang mensahe ng Diyos para sa atin. And that is why, as a believer, as a child of God, we have to confess. Come on, sabayan niyo po ako sa pag-confess. I am the righteousness of God in Christ. Praise God. Maraming salamat po for joining me today. Napakaganda po na ating mga pinag-usapan. So, tinuturuan na po tayo ng Diyos. Binibigyan na tayo ng bagong thought pattern, speech pattern, na instead of saying the wrong thoughts, para hindi na po ito magkabuhay, ano po yung dapat nating sabihin? You have to confess in line with the truth of God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kapatid, gusto ko po kayong imbitahan. Ito po ay susi talaga. Gusto mong maranasan isang buhay na matuwid sa harapan ng Diyos. All you have to do is confess. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Kung kayo po'y pagod na sa mundong ito dahil sa takot mo sa buhay na pwede kang dapuan ng pandemya, pwede kang mamatay o saktan ng mga nagaganap po sa mundong ito na hindi po natin alam talaga. Pero meron pong kapangyarihan talaga ang Panginoon. Pwede po siyang kumilos sa inyong buhay kung siya po ay papahintulutan natin. Paano po iyon? Kapag tayo po ay tumugon sa paanyaya ng Diyos na tanggapin sa ating buhay ang kanyang bugtong na anak bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano pong kailangan kong gawin, Pastor? Marahil ito pong tanong ninyo. Simple lamang po, pinasimple po ng Diyos. All you have to do, kayo po ay sumang-ayon sa ating panalangin. Tayo po ay dadalangin. Ngayon, yung aking po mga sasabihin, ariin po ninyo, akuin po ninyo na inyo po itong sariling panalangin. So, ano po yung aking mga bibigkasin, sabayan nyo po ako. Pwede po ba yan? Diba? Napakasimple. So, simulan po natin, tayo po yung manalangin. Sabihin mo, aking Diyos, aking Ama, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan, hiwalay kay Jesus, walang magagawa. Kinikilala ko po sa araw pong ito na bilang isang makasalanan, kinakailangan ko ng isang tagapagligtas. Salamat, Panginoong Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, inako mo ang aking mga kasalanan. At simula sa oras pong ito, O Diyos,
Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang manguna at maghari sa aking buhay. Maraming salamat po at inaangkin ko rin po bilang iyong kaloob, ang iyong katwiran at ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat din po, Ama. Dahil simula sa araw na ito, naniniwala po ako at nananampalataya ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung kayo po ay nanalangin na panalangin ito, congratulations. Ito po ang pinakamainam na pagpapasya na ginawa mo sa iyong buhay. At dalayan ko po at imbitasyon ko na rin po para sa inyo, patuloy po tayo mag-aral. Dalayan ko po na maging dahilan na po ito. Ito na yung simula na tayo po ay patuloy na mag-aral sa salita ng Diyos. Samahan niyo po kami every Tuesdays and Wednesdays at mapagyaman po yung ating kaluluwa sa nananaganang kapahayagan ng salita ng Diyos. At this time, gusto ko naman pong kausapin yung ating mga kapatiran. Kung kayo po ay marahil first time namin nakasama sa ngayon, bagaman kayo po ay mananampalataya na at naging sanhi po yung ating mga pinag-usapan na buksan ng ating isipan na dapat pala binibigkas natin yung mga salitang sumasang-ayon sa katotohanan ng Diyos, such as, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Natutuhan po natin, hindi pala natin dapat binibigkas yung mga bagay na mga masasama kasi para hindi na po ito magkaroon ng buhay. Amen? So ngayon po sa araw na ito, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na repentance or changing of mind na nakikita po natin na napakabuti ng Diyos. Napakasimple ng mga panuntunan ng Diyos. Gusto ko po kayo ipanalangin. Let's pray. Aming Ama, dalayan ko po, Aba, ang kapatid na ito, nakasama po namin sa mga oras po ito. Salamat po sa kanyang panahon at siya po ay nagbigay ng kanyang pagkakataon para makapiling po namin na kami po ay mag-aral ng iyong napakayamang salita. Salamat. Patuloy mo binubuksan na aming kaluluwa sa mga katotohanan ito. At dahil dito, Panginoon, tinuturuan mo kami kung paano pong mapalaya na mula sa mga maling kaisipan. At dahil dito, Panginoon, ay wala na pong karapatan, wala na kapangyarihan ng dyablo para kultihin ang aming isipan, para bigyan niya ng mga masasamang kaisipan at mga argumento. At dahil, Panginoon, naniniwala po kami, ang lahat po ng mga argumentong ito, mga maling kaisipan, ay tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo at dahil dito wala na pong kapangyarihan, wala nang karapatan ng dyablo para molestyahin ang aming isipan at ang aming damdamin. Salamat po sa kapahayagang ito. Naniniwala po kami na sa iyong biyaya, kami po ay napalaya. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Kaibigan, maraming salamat po for joining me. Hindi po natin namamalayan. Tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa. Napakaganda po na ating mga natutuhan. Of course, ito nga po ang Solution with me and my name is Laverne Ducot. Kung kayo po ay napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-usapan, paki-share po yung ating topic for tonight, yung ating broadcast, The Power of Confession. Now, kung kayo po isang mananampalataya, I pray na naunawaan po natin yung pong pangailangan kung bakit natin kinakailangang i-confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil po kinakailangan po nating turuan ang ating kaluluwa na ito po ang katotohanan na dapat po natin pinapagyaman ang ating isipan sa mga katotohanan ito. And by doing so, tayo po ay nag-agree sa katotohanan ng Diyos. This is homologio. At dahil dito, alam mong ikaw ay delivered na from any dangers of this life, any apprehensions, and of course from the molestation of the enemy, which is of course Satan himself. Amen. So bukas po ay wala po muna tayo. Makita-kita tayo next week para sa isa na namang Solution with me, Laverne Ducot. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!